Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng programa sa panahon ng pandemya. Ito po ang inyong likod na si Pasha Yazi. Sa araw na ito, ipapakita natin ang isang kwento ng isa nating letter sender na gustong ibahagi ang kanyang kwento para i-share sa atin ang masakit na aral na natutunan niya sa pandemyang ito. Sis, salamat ha, hinatid mo pa ako. Susubukan kong pumasok sa bintana ng kwarto ko para hindi ako mahuli ni nanay. True sis, paano 1 AM na? Di ba sabi ng nanay mo kanina 11 PM ang curfew mo? Oo nga normally tulog na yun ng 10 PM so sana hindi ako mahuli. Sige sis, ingat ka sa pagiging akyat bahay gang. Thanks, sis. Nakapasok na rin. Pa, tinakot mo ako. Bakit kami hawak na baseball bat? Paano? Kala ko magnanakaw. Martina, anong ibig sabihin nito, Martina? Ngayon ka lang umuwi? Di ba ang usapan natin 11 PM? May kasi, sorry. Ang hirap naman kasi ako lang ang may curfew sa mga kaibigan ko. Bakit kailangan mag-compare? Iba ang rules sa bahay natin at iba rin sa mga kaibigan mo. Ang lakas ng loob mo at papasok ka pa na bintana. Akala mo hindi ka namin mahuhuli? Makaalis na nga dito. Si mama lagi na lang nagagalit sa akin. Parang wala akong ginagawang tama. Anak, mahal na mahal ka kasi namin kaya ka namin binigyan ng curfew. Madalas kasi pag late na, marami ng masasamang tao sa daan. Sorry pa, buti ka pa hindi mabilis magalit. O sige na, late na, matulog na tayo. Okay pa. Breaking news ngayon, nakapasok na sa bansa ang COVID-19. May iilan ng kaso ang Metro Manila at nag-declare na ang Pangulong Duterte ng lockdown sa Metro Manila. Maaari lamang lumabas kung may bibilhing essential goods. Naku, Anton! Narinig mo ba ang sabi sa TV? Bawal na tayo lumabas. Oo nga, nag-text na ang boss ko na wala muna kaming pasok sa opisina. Mabuti na rin yun. Sabi kasi delikado raw ang COVID sa mga may asma. Di ba may asma ka pa naman, Anton? Tama ka, Han. Mabuti na mag-ina. Narinig ko pinag-uusapan nyo. Paano yun? May lakad pa naman kami ng barkada mamayang gabi. Di pa naman simula ng lockdown, di ba? Bukas pa. So I guess tuloy pa rin ang lakad ko tonight. Di mo ba narinig na delikado nga? Dahil ang papa mo ay may asma. Paano kapag nahawaan ka? Paano pag nag-uwi ka ng COVID dito sa bahay? Ganun ba talaga ka-importante ang lakad mo? Ma, masisiraan na ako ng ulo kung kukulungin lang nyo ako dito sa bahay. Kailangan kong makita mga kaibigan ko. Basta, hindi ka pwedeng lumabas. Pa, kausapin mo si Mama. Sobra siyang unreasonable. Martina, makinig ka sa mama mo. I'm sure di rin papayagan mga kaibigan mo. Basta, kung anong sabihin ko, yun ang masusunod. Do I have a choice? Anak, huwag kang basto sa mama mo. Tingnan mo yun. Bigyan na lang umalis at nagkulong sa kwarto. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hayaan mo na. OMG, ang boring naman ng buhay ko. Nakakulong na lang ako araw-araw. Walang paking mga magulang ko sa aking social life. Especially yung ina ko. Parang kala niya siya yung diktador ng buhay ko. At for once, walang ginawang intervention ang tatay ko. Ang lonely ko talaga. Oh, buhay ko. Yaan mo na sis, kung yan ang ikabubuti mo. Ay nako, wala na akong buhay. Sana mag-suicide na lang ako. Wala akong freedom ng choice at parang hindi nila ako nire-respeto. Para akong asong nasa kulungan, di binibigyan ng pagkain araw-araw pero hindi naman nilalabas. Video games na lang yung buhay ko, parang mawala yung masamang pakiramdam na ito. Martina, alis lang muna ako para kumuha ng ayuda dyan sa may barangay. Ang papa mo nasa kwarto lang natutulog. Inatake kasi ng asma at kailangan mag-take ng gamot na nakakaantok. Make sure wag mo siyang guluhin habang nagpapahinga.
Matatagalan ako kasi mahaba daw ang pila. So dapat mag-behave ka lang dito sa bahay, nasa dining, nakahanda yung merienda mo. Yeah, sure, bye. Yes, pagkakataon ko na to para makalabas. Juliana sis, meron akong good news. Lalabas yung mama ko. Si Papa naman natutulog. Makakatakas ako. Yes, sis! That's good news! Meet up tayo ngayon sa Mega Mall sa entrance. Sabihin ko din sa mga girls na maglakwatsa tayo. Woo! Sige, I'll wait for the cost to be clear. Tapos pupunta na ako. Uy, Juliana! Kamusta na? Long time no see. Sis, parang it's been years since we've gone here. Sis, anyway, let's go in na bago maghapon. Alright, quickly bago pa tayo mahuli ng gwardiya. Grabe naman din, you see that when I shot 1,000 pointed sa time zone, ang dami kong naiipon. Oo nga, that's been the most fun I've had in a long time. Nakalimutan ko na nag-quarantine at may pandemya pala sa labas. Quickly, kailangan ko nang umuwi bago makauwi ang mama ko. Hoy, kayong dalawa, anong ginagawa nyo? Uuwi na po kami, ate. Patingin ang ID nyo. Ate, wala kaming ID. Pasensya na po. Hay nako, come with me to the station. Tawagin namin yung mga magulang nyo para sunduin nila kayo. Ate, kailangan na po namin umuwi. Drink responsibly. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. Stop. Hi, Dad. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Wala pa mami mo. Nandun pa rin ata sa barangay. Dad, pasensya na po. Lumabas ako habang lumabas si Mama. Pumunta kami ni Juliana sa Mega Mall at nahuli kami ng pulis. Kailangan mo akong sunduin at bayarin yung bail. Pa, please, pick me up para di malaman ni Mama, please. Hay nako anak, pupunta na ako dyan. Hintay ka lang. Please anak, don't do anything bad na. Okay, Dad, pasensya again. Pasensya na po ating pulis. Di ko alam lumabas yung batang ito. Mabait naman siya. Okay lang po yan, sir. Bayarin mo na lang yung bail niya at pwede mo na siya uwiin. O Martina, halika na dito. Uwi na tayo. Pa, pasensya na po ulit. Okay lang yan anak. Secret na lang natin ito ha. Di na natin papaalam sa mama mo. Pero promise di mo na ulitin ha. Han, buong araw ka na nakiga at nakukumot, miski mainit. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ako makagalaw. Nahihilo ako. Nahihirapan rin ako huminga. Naku, baka COVID yan. Natatakot nga rin ako. Parang kailangan ko na ata pumunta sa hospital. Sige, sabihan ko lang si Martina na aalis na tayo. Martina! Kailangan ko na dalhin ang papa mo sa ospital. Maiwan ka muna mag-isa sa bahay. Huwag kang aalis. Ha? Why, Ma? Anong nangyari kay Papa? Basta kailangan na namin umalis. Nandiyan na ang ambulansya. Ma! Please tell me anong nangyari kay Papa!
Martina, nakauwi na ako. Nagpa-swab test ang papa mo at nag-positive siya sa COVID. At dahil negative ako, hindi ako pwede magstay sa ICU. Hindi ko pwede samahan ang papa mo. Ang hirap, Martina. Ma, kawawa si Papa nag-iisa. Hello? Sino to? Ma, sino yan? Huh? Ano po? Ma, ano yun? Anak, patay na ang papa mo. Ano, ma? What? What? Martina, wala na tayong magagawa. Patay na patay mo. Hindi ko ma-imagine na isa siya sa mamamatay dahil sa COVID. Paano na tayo? Hindi ko maisip kung paano siya nagka-COVID. Kasalanan ko ba yun? Dahil kinuha ko yung ayuda sa barangay. Nag-uwi kaya ako ng virus? Ma, di naman natin sigurado kung dahil ba doon kung bakit nagka-COVID si Papa. Pwede rin naman dahil sa mga nagdi-deliver ng mga grocery natin. Hello? Sino po ito? Ito nga ho ang asawa niya. Ano po yun? Ha? Presinto? Kailan? Salamat sa pag-inform nyo. Pero patay na ang asawa ko. Namatay siya dahil sa COVID. Ma, bakit gulat na gulat ka? Ma, sino yun? Ano yun? DOH yung tumawag. Sinabihan na dapat tayo mag-quarantine at magpa-swab dahil yung araw na pumunta kayo ng papa mo sa presinto, may 5 doon na nag-positive sa COVID. Martina, ano yun? Kailan yun? Ma, I'm sorry. I want to live forever inside your nights and days. Papatawad pa kaya ni Bonnie ang anak? At ang pinakamahalagang tanong, papatawad pa kaya ni Martina ang sarili? Worth it ba talaga ang lakad? Crawling across the moonbeams, a summer night in heaven.